Okay, next situation, the data of a rectangular reinforced concrete beam is given. You're given the ultimate moment, ultimate shear at critical section, concrete strength, FC prime, longitudinal steel, FY, transverse steel, meaning yan yung stirrups, okay? 280 megapascal. Given din yung mga reduction factors at saka effective concrete cover. So pag sinabing effective concrete cover, hanggang sa centroid na yon ng tension steel. Architectural requirements restrict the width of the beam to 300 millimeters. If the steel ratio is 1%, which of the following gives the required total depth of the beam? Okay? So, i-design natin yung beam. So, bali, may binigay naman na MU. So, bali, ito yung beam natin. Kunwari, ito yung steel, no? Pero sabi, fix na daw dapat to. Okay? So, ang hinahanap sa atin, yung total depth. Okay? So, of course, ito yung effective depth. Ayan. So, ang kailangan sa number 1, yung steel ratio daw, 1%. So, 0.01. Okay? So, ang binigay sa atin ay MU, no? So, ibig sabihin magde-design tayo 192 kilonewton meter. So, di ba, ang sabi ko kapag magde-design, ito na kagad ang uunahin. MU, equate mo na kagad sa VMN. Okay? So, ano ang MN na gagamitin? So, dalawa yan. So, dito yung depth of the compression block. Okay, A. So, nandito yung compression. Assuming na singly reinforced lang ito. So, ito yung compression, ito yung tension. Okay, so lagay ko na dito sa gilid. Ang compression palagi ay 0.85 FC prime AB kapag rectangular. Tapos yung tension, yung tension steel is area ng steel times Fs. Pero dahil nagde-design, we will assume na mag-yield yung bakal. Okay, or kailangan mag-yield yung bakal dahil yun yung goal natin para maging tension control. Okay? Kapag magde-design, ano? So, kaya lang, kapag ginamit natin either of the two, problema ay wala tayo um, kasi ang binigay lang steel ratio, eh, no? Wala tayong effective depth, no? So, anyway, lagay lang natin. So, 'di ba ang VMN, pwedeng dalawa 'yan eh. Pwedeng gamit mo yung concrete, yung C. Tapos, yung moment arm mo dyan ay D minus A over 2. Pwedeng ganyan. Pwede rin na ang gamit mo yung bakal, yung T. So, area ng steel, Fy. D minus A over 2. Ayan. So, bali guys, ito yung C ha. Ito naman yung T. Okay, ang ginawa lang dyan, nag-moment ka dito. So, ito yon. Ito yon. Ang distance nila, by the way, is D minus A over 2. Okay? So, alin dyan yung mas magandang gamitin? Yun yung tanong. So, actually, wala. Kasi wala pa tayong D eh. Wala rin tayong A, no? Pero may steel ratio. So, utilize muna natin yung steel ratio. Ang steel ratio kasi, area ng bakal over BD, di ba? So, ibig sabihin, ang area ng bakal will be steel ratio times BD. Okay? So, ibig sabihin, meron tayo nitong arrow eh, no? So, we can probably substitute here itong rho BD. Okay? So, pwedeng gamitin na lang natin ito, no? Pero before that, i-combine natin yun sa pangalawa nating equation. Yung pangalawa nating equation, di ba? C is equal to T. So, 0.85 FC prime AB is equal to area ng steel times Fy. Okay, so here, we can solve for A. Ang A is area ng steel Fy over 0.85 FC prime. So ngayon, I can actually replace this area of steel by rho BD. Ayan.
Nakalimutan ko, may B pala dito sa ilalim. Ayan. So, magka-cancel itong B na to. Okay, so ibig sabihin, yung A natin can be represented as rho, um, rho D Fy over 0.85 Fc prime. Ayan. So meaning, doon sa equation na to, so ang gagamitin ko ay equation na yan, pwede ko nang mapalitan yung AS ng rho BD. So phi times rho BD. Okay, ito. Tapos Fy times D minus yung A, ito, no? Rho D Fy over 0.85 Fc prime. Tapos meron pa ditong times 2 sa ilalim. Kasi ayun, no, merong over 2 dun. Okay, so ayan ngayon yung equation natin. And kung mapapansin niyo, isa na lang yung unknown dyan. Lahat given na. May rho tayo, may B, may Fy, may Fc prime. So ang D na lang yung nawawala. So may Mu rin tayo. So we can directly solve for the effective depth. Okay, so saan galing yung equation na yan? So galing lang yun sa dalawa. Ito, tsaka to. Okay, yun lang naman lagi ang style natin, di ba? Okay, para hindi tayo masyadong maraming kinakabisado. Okay, i-plug in natin lahat ng value. So, ang MU ay 192. So, tatandaan lang guys na itong MU sa kaliwa, gawin yung Newton millimeter. Kaya mag-multiply ka ng 1,000. Yung phi given naman yan, 0.9. Pero pag nagde-design tayo, talagang 0.9 dapat yan. Kasi ang goal natin palagi ay maging tension control. Okay? So, times, rho is 0.01, B is 300, tas may D, tas ang Fy is 420. Okay, tapos dito sa loob may D minus rho Fy, tapos may D ulit over 2 times 0.85, Fc prime natin is 28. Ayan. Tama ba? 28. Ayan. 28 yung Fc prime. Okay? And from here, we should be able to solve for the effective depth. So, effective depth yung kailangan natin para masagot yung problem, no? Okay, so ito yung ang takbo ng isip ko ganito, guys. Etong D na to, pwede may factor out. So magiging D squared. So magiging nakamultiply na ito sa D squared. Tapos lahat ng constant na naiwan dito, divide mo doon. Kaya yun yung ginawa ko. Tapos dahil naka D squared yan, so ito nakuha ko, D squared to. So square root pa natin. So that's 430.93. Okay? Yan yung effective depth. So ngayon, para masagot natin yung tanong, ano daw yung kailangan natin? So take note, total depth yung tinatanong ha. So ang total depth will be the effective depth plus yung clear cover. So ang sabi dito, yung clear cover daw ay 60. Ito. Okay? So therefore, yung total depth is effective depth plus 60. So dagdagan lang natin to ng 60. So plus 60. So that gives us 490.93. Okay? Tapos yung mga nasa choices ay naka-rounded sa hundreds or fifties na na sukat. So dito pinaka best answer would be yung rounded up, no? So syempre, doon tayo sa mas mataas. So 500 na pinakamalapit. Okay? And that would be our answer. Letter A. Next, what is the smallest possible total depth based on shear naman? No? So based on shear. Ano naman daw yung lowest possible depth? Okay, so number 2. Alright, so dito sa number 2, di ba pagka sinabi nating shear, so by the way, given yung factored shear force.
which is 480 kilonewton. Okay, so di ba yung VU, kapag shear, equate natin sa Phi VN. Tapos yung VN naman ay combination ng concrete at steel. Okay, na kung saan itong steel by default, that is AV FY D over spacing. Ito namang concrete, kapag ka subject to flexure and shear, di ba yan yung 0.17 square root of FC prime BD. Okay? Kapag ka simplified computation lang, no? Kapag beams. Kaya lang, meron sa provision kasi natin na kailangan daw itong V ng concrete hindi pwedeng lumagpas. Okay, sa 0.66. Okay, actually ito guys ay ano, parang 4 times ata, 4 times ng neto. Hindi siya pwedeng lumagpas sa 4 times, no? Hindi pala, sorry. Yung steel pala rather. Yung steel, itong shear strength ng steel, hindi pwedeng lumagpas yan ng 4 times ata yun eh. Pero alam ko kasi 0.66, so check ko lang 0.17 times 4. Ayan, ano, around 4 times, no? Around 4 times. So, hindi dapat pwede lumagpas ng, hindi, pakita ko lang. Kasi yung, itong 0.17, dati, ano yan eh, 1 over 6 ba yun? Ayan, 1/6 talaga yan, itong 0.17. Okay, pag times 4 mo to, ayan, 2/3 na siya. Kaya 0.66, no? Yun yung nasa, ano, nasa code. 0.66 square root of FC prime BD. Ayan. So nasa code, hindi pwedeng lumagpas yung shear strength provided by the steel ng 4 times of VC. Okay? Bakit? Kasi kapag ka sobra-sobra yung strength provided by the steel, hindi na, di ba ang steel, reinforcement lang naman. Ibig sabihin, tutulong lang dapat siya. Ang magkakarga pa rin, majority, is yung concrete. So kasi gusto natin, we want to keep the concrete to be the one carrying majority of the load. No? So that's why, kumbaga, parang it's another way of saying na over-reinforce siya kapag masyadong malaki yung strength provided by the steel, which is, we do not want, we never want, no? In reinforced concrete design. So gusto natin laging yung concrete yung mas malaki yung dinadala, no? So anyway, the reason why I'm telling you this is because wala kasing binigay na spacing, no? Walang binigay na spacing. Wala rin actually binigay na area ng stirrups, no? So paano masosolve to? So kasi ang kailangan nating masolve yung effective depth, eh. Okay? So ang gagawin natin, kasi ang tanong niya dito, what is the smallest possible total depth? Okay? What is the smallest possible? Kumbaga, i-minimize natin itong depth na to. Okay? So, bakit minimize? Kasi yun yung gusto niya, smallest. Ngayon, ganito yan. Kapag naglagay tayo ng spacing kahit ano, okay? Ang mangyayari ganito. Kapag yung spacing mo malaki, di ba maliit yung VS? Kapag maliit yung VS, ibig sabihin malaki yung VC. Kapag malaki yung VC, malaki yung depth na makukuha mo. So ibig sabihin malalim yung ano mo, yung concrete mo kapag gano'n, no? Ang gusto lang kasi natin liitan. So ibig sabihin para lumiit ito, okay, para lumiit ito, kailangan lumiit to. Para lumiit to, kailangan palakihin mo to, no? Para lumaki ito, kailangan lumiit to, no, yung spacing. So ibig sabihin, ang kumbaga ang idea in order for me to minimize yung depth, okay? Kailangan i-minimize ko yung shear strength provided by the concrete. Para ma-minimize ko yon, kailangan ko i-maximize ngayon itong VS, no? Kailangan natin i-maximize. Pero ano ba ang maximum nito? So actually, ito na. Ito yung maximum. Okay? So that's why isa-set natin dito sa computation natin na ima-maximize natin ngayon itong VS. Okay? I-set natin siya doon sa pinakamalaking allowed na pwede siyang maging value. So actually ito guys, nandito to kanina sa code. Ito oh, ito yan. Oh. Okay, yan yun. No? So yun yung maximum na pwedeng maging value ng VS.
Okay? So, yun yung gagamitin natin para ma-minimize natin yung depth. Okay? So, we will have VU is equal to phi. Yung VC natin is 0.17 square root of FC prime BWD or BD na lang. Plus, yung VS, isi-set natin na 0.66 square root of FC prime BD. Ayan. Tapos ito, 480. So gawin lang natin itong Newton. Okay, take note, ang reduction factor for shear, 0.75. So we have 0.17 square root of 28. Ang B natin ay 300. Tapos hinahanap natin yung D plus 0.66 square root of 28. Tapos times 300 at hinahanap ulit natin yung D. Ayan. Okay? So from there, we should be able to calculate for the depth. So we will have 480,000 over 0.75 times 0.17 square root of 28 times 300 plus 0.66 square root of 28 times 300. Okay, so that gives us 485.74. Okay, so again, yung total depth natin is effective depth plus yung clear cover. So that gives us 545.74. Ayan. So therefore, pipiliin naman natin sa choices is 550. Okay, that is letter D. And lastly, which of the following gives the required minimum width of the beam to accommodate 430 mm diameter main reinforcement bars, single layer only, and bars are separate? Clear cover to 12 mm stirrups is 40 mm. So, ang tanong lang dito, yung code provision, ano yung, ano dapat yung width. So, for number 3, kailangan pagkasyahin natin yung apat, no? So, bali ganito. So, similar to our other examples. So, di ba, may stirrups. Okay, tapos meron tayong apat na bakal. Okay? So, sabi sa problem, ito daw ay 40. Tapos, ito ay um, yung stirrups na gagamitin ay 12. 12 mm. So, 12. Tapos, syempre, may diameter tayo dito ng main bars. Apat sila na tig to 30. Ayan. Okay? Tapos, again, dito, meron tayong stirrups na 12. Tapos, cover na 40. So, yun yung hinahanap na. Ano yung total width niyan? Okay? So, para ma-compute yun, isa na lang yung kulang dito eh. Yung clear spacing ng mga horizontal bars. So again, sa code, meron itong provision. Okay? So yung clear spacing, okay, meron niyang maximum, no? Ang maximum niyan is whichever is smaller or larger, sorry, hindi pala maximum. Meron niyang minimum rather, minimum. Hindi yan, kumbaga, hindi pwedeng sobrang lapit ng mga bars, no? Ang minimum niyan is whichever is the largest between the diameter of the bar, 25 mm, and 4/3 of the diameter of the aggregates. So, pakitandaan yan. So, wala namang binigay na diameter ng aggregates, kaya wag na natin to intindihin. So, ang binigay na diameter ng bar ay
30. Di ba? 30 yun, no? So, whichever is smaller. So, therefore, yung minimum clear spacing na required according to the code is 30 mm. Okay? So, therefore, ang B natin na kailangan would be dalawang 40, dalawang 12, ilan yan? 1, 2, 3, 4, apat na 30, plus, tapos yung spacing tatlo, tatlong 30 din. Ayan. So, therefore, our required width would be, okay, 340. Okay, so our answer here would be letter B. And that's how we solve this problem.